Hello guys! Welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. For those of you who wants to book a personal reading, kay Jing Tarot Reader na lang, ano po, i-search mo na lang siya um, sa Facebook. And pwede ka na palang mag-avail sa akin ng astrology reading if you want. Actually, dun siya sa TikTok shop ko. Yung Evil Eye Bracelet. May kasama siyang astrological reading. Ang nakalagay doon, compatibility reading. Kung compatible kayo ng person mo. Titingnan natin yun doon sa placement ng planeta nung ipinanganak kayong pareho. Pero kung wala ka namang partner, pwede namang astrology reading lang na para sa'yo. Okay? Tapos, itanong mo na lang doon sa chat kung ano yung gusto mo itanong. Like, kung saan mo mamimit yung future husband mo, future wife mo, ganon. And kung ano yung advice sa'yo or anong magandang career, ayon sa stars mo, ayon sa planets mo, yun. Pwede nating makita yan doon. And even yung itsura ng magiging spouse mo, kung ano yung possible na itsura niya or what. Pwede nating masabi yan. According to your stars, your planets. Yeah, planets, stars, etc. So, mo na lang ako, ha? Anyway, naka-promo siya ngayon, 299. Ayan. Ang dami tuloy lumabas na card. So, habang nagsha-shuffle ako, nag-a-announce na rin ako. Kasi maraming mga gustong sa akin, magpa-reading. So far, hindi pa ako nagpapatarot reading, no? Pero siguro soon, magpa-avail na rin ako noon. Para sa mga gusto. Okay. So, okay. Ito masyado itong marami, pero naramdaman ko yung energy na, para sa'yo yung messages dito. So, you do have your 4 of Hearts, 10 of Clover, and 10 of Diamond. And then the last card na lumabas is 4 of Clover. So, ito yung main energy mo. The way I see this, there's some kind of ending na possible na mangyari sa'yo. And I feel like ikaw ito nagagawa ng ending. Maybe may kinalaman sa career. For some of you, yung iba may kinalaman sa obligasyon. Maybe something is going to end. Tapos ikaw yung possible na gumawa ng hakbang para mag-end yun. Kasi with the 4 of Clover, 4 of Hearts, pwedeng hindi ka na sure Kaya mo siya i-end. Maybe it has something to do with money, or maybe if you do have a business, sabihin na natin, if you do have a business, pwedeng particularly doon sa business na yun, may mga bagay kang i-end doon, maybe may mga aalis or may paaalisin ka mga employee in order for that business to grow, kasi pwedeng yung presence ng mga employees na yun, hindi na kailangan, pwedeng ganun. Or yung maybe if you do have sideline, pwedeng yung sideline mo na yun, pwedeng completely stop mo na siya, ganun, kasi hindi naman siya masyado nag-work. Ayan, may maraming endings, guys. Especially Pluto now is in retrograde at mag-e-end siya ng June 17. Ang planet of Pluto, pag nagre-retrograde siya, marami siya talagang changes na ginagawa sa buhay natin. And nakikita natin yan, lalo dito na number 10 is an ending number, so maraming ini-end din sa buhay mo. At itong ending na ito ay, wait lang guys. Wait lang. May magulo lang na sa aking likod. Anyway, itong ending na ito, magtiwala ka kasi definitely there is something na mag-grow or mas may papalit or may growth para sa'yo right after that ending, no? Yung kailangan mong pagkatiwalaan si Planet Pluto ngayon sa nangyayari ngayon sa'yo, no? Dahil, of course, you have to pray na rin na itong ending na ito is pwedeng ito yung sinasabi nating ipinahiram lang, no? Ipinahiram lang or dinalang lang sa buhay mo in order for you to learn something from that experience, and then natutunan mo na lahat ng mga lessons na kailangan mong matutunan dyan. Now it's time
to let go. Now it's time for you to move on to the next chapter of your life. Ngayon, ayan. So, nakikita natin na si Planet Pluto ang pwede niyang pakialaman. Something to do with transformation na may kinalaman sa pwedeng obsession. Yung iba sa inyo, pwedeng may mga bagay kang kina-obsessan dati, pwedeng mag-end din yun. Something to do with wealth, extreme na pagbabago sa buhay mo. Pwedeng sex din, may changes with regards to sex, etc. But anyway, 3 of Diamonds is at the bottom of the deck. So, ito ang nagpapakita ng growth. So, after nitong mga ito, akala, yung iba kasi sa inyo, ang hirap i-end, lalo na kung napaka-stable na yan. What do I mean by that? For some of you, pwedeng it is a relationship na parang feeling mo stable na ito, pero hindi pa pala kasi parang hindi ka na sure, ganito, ganyan. So, pwede siyang mag-end pa rin. Yun na nakikita na. Although the 4 of Clover is also showing as stable or stability. But then, pwede ngang naging stable. Pero ito na, may transformation tayong nakikita. Okay? Ayan. Actually, this is an angel number for you. 44, 444. Ayan, 444. So, tatlong 4. And then you do have your 3 and 8 of Diamonds. Queen of Diamonds and Jack of Hearts and 2 of Spade. Okay. Queen of Diamonds is here. This is a person na nakikita natin who is about to, thinking pa lang, nag-iisip itong taong ito. 7 of Clover is here. Like, this person wants to, parang, iniisip niya kung paano niya ipapakita or i-deliver or paano sasabihin sa'yo to, paano ang gagawain. But this is a person who is, definitely with money, someone who is pwedeng stable pagdating sa money. Nagpaplano na siya. 2 of Clover is here. Yeah, this person with the Jack of this is the Joker. Okay, I was thinking about the Fool, which is yun yung katumbas niya na card sa tarot deck. The Joker is also the Fool, which is pwedeng gusto niya mag-take ng risk itong taong ito. Kasi kung ano man yung kasulukuyang sitwasyon niya ngayon, namumblema, maraming problema, maraming stressful energy doon. Pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan, may gusto siyang baguhin regarding dito. And this person wants a new beginning with you. Gusto niya ng new beginning. And dito na naman yung isang 4, which is definitely 44444 is also an angel number for you, 4444. So, ito ay nagpapakita ng this person pwedeng willing siya or gusto niyang mag-invest or gusto niyang magkaroon ng new beginning sa'yo. And with the 4 of Swords, nakikita natin siya, 4 of Spades, 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nagpapakita ito as parang wala pa siyang ginagawang action. Pero nandito yung parang unti-unti na siyang hinuhulma. Yung puso niya, yung isipan niya na parang nire-ready na parang to make some kind of decision. Okay? And this person with the 3 of Clovers, talagang malayo tingin niya eh. Talagang ikaw ang iniisip nitong taong ito, na parang magdidesisyon siya na may kinalaman sa kung ano yung susunod na hakbang niya patungkol sa'yo. Okay? And with the 8 of Diamonds, natigilan ako kasi may naamoy ako, but I don't know what is this smell, no? Ano siya, parang pwedeng pabango or essential oil or something na may oil na mabango siya. So this could be your reading. So pwedeng or essential oil or something na ini-spray na pabango. This could be your reading. Anyway, I really do like that smell.
Anyway, this could be a reading ko, ikaw to na parang nagpamango ka or something. 8 of Diamonds. So, yeah, this person is working hard. Tinatry niyang mag-focus sa trabaho, sa career. But, although gano'n, nagfo-focus siya, yung isip niya, laging nasa iyo eh. Laging nasa iyo. Parang, ano kaya, parang, ganito kaya gawin ko. Although tinatry niyang ibahin yung attention niya, ibuhos sa kung nasaan siya or what. But then, this person, I don't know if this is sibling, nakakita ko ng kapatid, kapitbahay, kaibigan, ayan. And maybe there's a communication or conversation sa inyo nito lang. And then pwedeng itong taong to, iniisip niya yung conversation na yan. And then this person, I don't know, some of you pwedeng naging kaaway mo na siya in the past. So, or may namuong pagkakagalit sa inyo in the past. But definitely, hindi naman siya na-control naman siya or naging maayos naman siya. And, it's like this person is, may purpose din siya sa buhay mo. Tapos parang yung universe or God is calling this person's attention. Kinukuha yung attention ng person na ito para ikaw yung laging maisip niya. Tapos, parang binibigyan siya ng sign or signal na ito ang binibigay ko sa'yo. Kumbaga ikaw, Virgo, ang binibigay dun sa person na yon. Kasi both of you, pwedeng may mga kanya-kanya kayong purpose sa buhay ng bawat isa. Okay, like what I've told you, kung may mga umaalis sa buhay mo, may dadating. And this is the person na nakikita natin dadating sa buhay mo kasi may purpose siya sa buhay mo. May itutulong siya. And at the same time, itong connection na ito, pareho kayong may partnership or may pagtutulungan, pareho kayong may matututunan sa isa't isa. And I can see a lot of evolution, no? Sa inyong dalawa. Mag-e-evolve ka through this person. Mag-e-evolve din siya through you. Okay? Alam mo yon. And this is what you want, actually. And pwedeng hindi mo pa yung nakikita ngayon kasi nga itong taong to pwedeng nag-iisip pa lang. Ikaw pa lang yung nasa isip niya. Kung ito ay may kinalaman sa love, this person is already imagining stuff right now towards you. And kung ikaw ito na may mga naiisip ka na, parang, alam mo yon, nakakakita ko dito ng person na kalahati tulog, kalahati gising eh. This could be you, yung parang, for example, tulog ka, no? Tapos magigising ka, pero hindi naman talaga totally minulat mo yung mata mo, basta nakapikit ka lang. And then there's this images na nakikita mo, and you feel like you're dreaming, but you feel like you're not sleeping and you're half awake, ganun. And it's weird, tapos, you are actually not imagining stuff, but maybe you are seeing stuff, or visualizing stuff in the future. Kasi nakikita natin na possible na yung mga nakikita mo na yon ay may kinalaman sa pagkikita ninyo ng person na ito in the future. Ano ba yung magiging papel niya or ano yung mga possible na mga sabihin niya or gawin niya sa'yo. Okay, maybe makikita mo yan. And yung message na yon is not for everyone. So, huwag kang mag-imagine. Kung wala ka naman talaga nakikita or na-imagine, okay lang yon. So, anyway, tell me more for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, wait lang. Madalang kong gamitin tong card na to, honestly, kasi ito yung problem ko sa kanya. Masyado siyang madulas. But, actually, magaganda yung mga message pag ginagamit ko siya. Medyo nahihirapan lang ako siyang gamitin. One more card. Wow. For some of you, this is new love. This is Two of Hearts is your Cancer, Scorpio, Pisces. Sa Tarot deck, this is also as the Two of Cups. Ayan. And that signifies a relationship, connection, partnership. Kung ito ay wala namang love, maybe partnership lang.
Okay, business partner, etc. Pero yung iba, high chance that this is love, especially the Ace of Cups is here. And this is love, yeah. Kakita tayo ng friends, reconciliation with a friend, Three of Hearts. Five of Diamonds is here. So, nakikita natin ito as big change pagdating sa usaping pera. And maybe magiging maganda nga or magiging malaki ang maitutulong nitong taong ito sa iyo. Okay, and or ikaw sa kanya. So, there's this pagtutulungan. Hamoy ako ng ano, Coco Jam. This could be a reading. Anyway, the Nine of Swords, the Nine of Swords or the Nine of Spades, Gemini, Libra, Aquarius, nakakita tayo dito ng pagdating nitong taong to, before niya dumating, there's a lot of stressful energy problem, etc. So, parang, could be your knight and shining armor. Alam mo yun, yung parang, can help you dahil dito sa mga stress problema ang pinagdadaanan mo. And Nine of Clover is here. This is very challenging. And then yung pagdating ng taong ito, the Joker is here. This is a new journey, new adventure dito sa person na ito. A lot of transformation and napaka-intense ng pagdating niya dahil may mga hindi ka pa agad makikita or there's a lot of hidden things from this person na pwedeng hindi niya agad i-open up because pwedeng maka-apekto ito sa inyong partnership. But anyway, this is like a partnership na paparating sa'yo. Or maybe if there's marriage na involved dito, pwedeng isa ito sa maging dahilan para hindi niya agad ma-i-open sa'yo kung ano man yung mga gusto niyang i-open. And ano itong mga nakatago na ito? Tell me about this. Ano yung mga naka-cover or nakatago dito sa pagdating ng taong ito? I'll get 3 cards. Yeah. We do have it. Yeah, this is regarding the Ace of Diamonds. Okay, if it is related sa love, it has, this energy na kung ang person na itong paparating sa'yo ay love-related, definitely pwedeng yung emotions niya, hindi niya agad i-reveal, or whatever this ending na pinagdadaanan niya, or pinagdaanan niya, pwedeng hindi niya agad i-reveal sa'yo yun. And maybe it is because gusto niya munang magkaroon ng balance, or kung pera, kasi yung iba pwedeng pera with love, you know what I mean? So, pwedeng, para hindi maapektuhan yung partnership natin, pwedeng hindi ko muna sasabihin sa'yo kung ano yung pinagdadaanan ko, kung ano yung ending, etc. Gusto niya munang i-work out yung partnership and yung, money thing na, na pag-uusap dito. Kumbaga, nasa negosyo tayo, nasa trabaho tayo, trabaho muna, parang ganun. Pero pwedeng hindi niya i-reveal muna kung ano itong mga pinagdadaanan niyang ending dito. And maybe also, yung emotions niya, pwedeng hindi niya rin agad ito i-reveal towards you. With the King of Hearts, this is a very emotional person. This is a person who is actually in love, but may mga priorities, and also at the same time, pwedeng sinisigurado niya muna. Hindi siya agad-agad yung tipo ng tao na mag-i-invest or magsasabi agad siya ng tungkol sa emotions niya kung hindi pa siya sigurado kung may patutunguhan or kung pwede na ba. You know what I mean? And with the Ace of Diamonds is here, yeah, there's definitely a new beginning with you and this person. Mailalabas mo yung mga skills mo. I can see hidden skills also as well na pwedeng mailabas mo, na pwedeng hindi mo sure or hindi mo alam na meron kanyaan. So, maipapakita mo na yan. With the help of this person. Tutulungan kanyang mailabas mo yan. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.